So, debit and credit. So, si debit, lagi siyang nasa left side. Si credit, laging nasa right side. Kapag nag-increase or nadagdagan yung assets, i-debit mo. Drawings or tinatawag ding withdrawals. Kapag nag-increase or nadagdagan yung drawings mo, i-debit mo. Kapag nag-increase or nadagdagan yung expenses mo, i-debit mo. So, kapag itong mga to ay nag-increase or nadagdagan, i-debit mo. So, kung itong mga to ay nag-decrease or nabawasan, so instead of debit, i-credit mo naman. So, ganun lang, kabaliktaran. So, si liability, kapag nag-increase or nadagdagan liability, i-credit mo. Kapag nag-increase or nadagdagan yung investment, i-credit mo. Kapag nag-increase or nadagdagan yung revenue or income, i-credit mo. So, kapag itong mga to ay nag-increase or nadagdagan, i-credit mo. Kung itong mga to ay nag-decrease or nabawasan, so, i-debit mo naman. Kabaliktaran. So, ganun lang yung debit and credit. So, yun na yun. Meron pala tayong tinatawag na normal balance. Normal balance, kumbaga, saan nag-i-increase yung account. So, kapag tinanong ka, ano yung normal balance ni asset? So, ang normal balance ni asset, debit. Ano ang normal balance ni liability? Ang normal balance ni liability ay credit. So, ganun lang. So, ito lang. Dito lang kayo mag-focus. So, meron kasi tayong tinatawag na double entry accounting. So, itong double entry accounting daw, bookkeeping system siya kung saan every accounting entry must have opposite corresponding entry. So, ibig sabihin, kung meron kang dinebit, dapat meron ka ring kinikredit. So, yung total ni debit is laging equal sa total ni credit. Kailangan pareho silang total para mag-reflect yung double-sided nature of accounting. And meron din pala tayong tinatawag na T-account. So, yung T-account, as in letter T siya. So, visual representation siya ng isang account. So, for example, ng account is cash. Example ng account title, cash. So, let's say yung cash mo nag-increase. Nadagdagan ng 50,000. So, ide-debit mo ba yun or credit? So, debit. Ide-debit mo yun. Nadagdagan ka ng 50,000 cash. Cash is an asset. Kapag nag-increase or nadagdagan yung asset, sabi natin, dinedebit. So, i-debit mo, left side. So, let's say yung cash mo nabawasan ng 10,000. Kapag cash is an asset. Kapag nag-decrease yung asset, kapag nabawasan, so, i-credit mo naman. So, nabawasan ka 10,000, let's say. O, yan. So, ganyan lang. So, si debit and credit, hindi siya about sa addition or subtraction. So, hindi ganon. So, ito lang yung tatandaan nyo. So, kung mapapansin nyo, itong apat, di ba, na-topic natin yan sa OE. So, si asset, kapag nag-increase si asset, dinedebit. Si liabilities, kapag nag-increase, kinekredit. Si owner's equity, yung nagpapa-increase kay owner's equity, kinekredit. So, total pa rin. Yung total ni debit equal sa total ni credit. So, let's say decrease naman. Si asset nag-decrease, kinekredit. Si liabilities nag-decrease, dinedebit. Si owner's equity, yung nagpapa-decrease kay owner's equity, dinedebit. So, balance pa rin. Credit is equals to credit is equals to total of debit. Yan, itong dalawang debit. So, kung mapapansin nyo, yung nagpapa-decrease kay owner's equity, di ba si drawings saka expenses? Itong drawings, withdrawal, expenses, ang effect niya, nagpapa-decrease kay owner's equity, so, dinedebit siya. Ang nagpapa-increase kay owner's equity, yung investment and revenue, kinekredit siya. Ayan, kinikredit. So, ganyan lang yung debit and credit. So, kahit dito lang kayo mag-focus.